We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Nasa 20 establishmento sa Naga City na biktima ng scam. Rider gadan makalis na mahulog sa kanal ang pigmamanehong motorsiklo. Asin, mga mabiyaheng bus gikan Metro Manila pasiring Naga City sa Semana Santa, haros fully booked na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Nasa 15,000 pesos ang nalalay sa maabot 20 establishmento sa Naga City na nabiktima ng scam gamit ang sarong solicitation letter. Naga City LGU, pinahimutikan na lihitimo ang pigpapahiling na dokumentong may official seal kan syudad asin pirmado pa ni Mayor Nelson Lagacion. Ang detalye aramon ta sa pagtutok ni Chris Novello. Nasa 20 establishmento sa Naga City ang nabiktima ng scam gamit ang solicitation letter na subot otorisado kan City Hall kan syudad. Ang surat na inigibo subot kan sanong residente kan Barangay Calawag na ipigpresentar sa mga nabiktimang establishmento. Nakapalaman sa surat ang subot fundraising para sa sarong gay pageant na gigibuon sa Metro Manila sa maabot na aldaw ng Sabado, Marso 2. Sa CCTV footage na ini na eksklusibong itinaw sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia kan sarong establishmentong nabiktima kan scam. Mahihiling ang paglawag kan sarong lalaki sa establishmento asin pinahiling ang surat. Kanatawan na subot inining kwarta kantidad 300 pesos, marikas ining naghali. Ang paghuna subot kan mga nabiktimang nagsayuman ng magampang sa kamera. Lihitimo ang pigokondusar na fundraising urog ng may pirma kan alkalde asin may official seal pa kan syudad. Maabot subot sa 15,000 pesos ang kabilugang nakolektar kan lalaki sa iyang mga biktima. Kung i-signature ni Mayor ang nakalaagduman, may retrato pa. So kung di ka man talaga, kung di ka maduda, unaon mo hali sa opisina kang alkalde na mayo pong siring na pigigibo ang opisina kang satuyang alkalde para po sa solicitation. Pigberepikar man ka news team sa Barangay Calawag kung residente ninda ang persona nasa solicitation letter. Iko-confirm ko lang po na mayong residenteng nagngangaran hindi sa Calawag. Nakikipag-coordinar naman ng LGU sa PNP, nganing masusog ang mga persona nasa likod kan scam. Pigbeberipikar na kung may kaibanan panlalaki na kung ng CCTV ng naghahagad ng solicitation. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Rider gadan makalis na mahulog ang pigmamanehong motorsiklo sa kanal sa Daraga, Albay. Mantang sa Matnog, Sorsogon, mga lunad kan sarong van maswerteng nakasalbar, makalis na mabangga ang nagbalyong duwang damulag. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Mayo na ninbuhay kan madukay ng lalaking rider na ini, makalihis mahulog ang pigmamanehong motorsiklo sa kanal sa Barangay Mayon, Daraga, Albay, Kasuudma. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad sa lugar kung sa inaabutan ang lalaki na may tama sa payo as sinibapang parte kan lawas. Pigtutubod ang banggi pa kana aksidente ang biktima, asin posible subuot na naalanganin ang rider pag-abot sa pakurbang parte kan lugar hasta sa nakadiretso ini sa kanal. Ato kayang tinampo ito, bali kurba daw nito sa eskwela, pababa. So, accident ang nangyari ka to. Sigun sa barangay, harayo ang linya kan kuryente sa lugar kaya masakit pa ining makabitan ng street lights. Kaya hagad kan kapitan na mabugtakan na muna ang lugar ni wining signage. Maswerteng nakasalbar ang nasa 10 persona na lunad kan sarong van makalihis maaksidente sa parte kan Barangay Laboy, Matnog, Sorsogon, Banggay kan Pebrero 28. Mantang pigbawagtas kaya kan lunadan ang nasambitan ng lugar, biglang nagbalyo ang duwang damulag rason para mabangga ang mga ini. Sa kusog kan impact, nagsapunin danyos ang lunadan mantang nalugadan man ang mga damulag kung kaya pigbuno na sana ang mga ini. Sa mga may kalabaw po na may ari,
na nakabitaw para ho sa hindi lang naman dito sa aming barangay, para ho sa ating kapakanan nating lahat, sa kaligtasan ng ating buhay, pakiusap lang po na itali po natin ng maayos. Pigahalat man kan mga otoridad kung maso na din kaso o mahagad na sa nanimbayad ang may sadiri kan damulag sa mga nakabanggang motorista. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Rank 1 sa station level kan Naga City Police Office Station 6 na nahampang sa patong-patong na kasong panahabon asin pamemeke nin dokumento. Arestado na kan mga otoridad. Sospek mahigut na pinahimutikan ang reklamo kontra sa iya. Uya ang report ni Chris Novello. Nasa kustodiya ng unyan kan mga otoridad ang 43 anyos na si Alice Jane da inya tunay na pangaran makalis maaresto kan mga personay kan Station 6 kang Naga City Police Office. Si Alice Jane ang ranked number 1 station level most wanted ka nasabing hipatura na nahampang sa 26 counts din qualified theft as in 5 counts din falsification of commercial document. Sa pag-imbestigar kan mga otoridad, sales agent subot ang suspect na inireklamo kan sarong kumpanya. Para nagamit siya sa diri niya para maano niya ang mga sayang mga kliyente. Tapos siguro dahil na-remit ang mga bagay na dapat na i-remit niya, kwarta o kaya anuman, kaya kinaswan siya. Nakilaga na sa nasubot si Alice Jane kan magpasiring sa Korte sa Naga na may naglos na pala na warrant of arrest laban sa iya. Pinahimutikan man kaini ang mga kasong isinunad laban sa iya. Dismiss na siya yung una, tapos na-refile ngayon hindi ko alam. Hindi man lang nagpadala ng letter man lang or ano, basta may warrant agad. Abuton sa 950,000 pesos ang rekomendadong piyansa para sa temporaryong libertad kan sospek. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Regular trips kan mga bus na biyaheng Metro Manila pasiring Naga City haros fully booked na sigun sa nagkapirang bus companies. Mga mabiyaheng unya na Semana Santa, inabisuhan kan mga otoridad na mag-amay nang magpa-reserve nin ticket. Uyaliwat si Chris Novello. Dawa pirang simana pa antes ang Semana Santa, nagpa-reserve na nin back and forth ticket para sa aki si Natalie Serrano. Maray na subot ang amay para maibitiran ng rusok kan mga pasahero ngunyan na nagkadangadang na ang Semana Santa. Abumi po kayong magraming si aki ko. Gusto mi kung mauli siya. Maray po ang sayang pagbiyay. Susog sa pirang bus company sa Bicol Central Station. Haros panuan na ang mga bus gikan sa Metro Manila pasiring sa Naga City. Mapa online o walk-in. Nagdadakol na subot ang mga nagpapareserba ng ticket. So madami na nagbubook sir, mga March 23 hanggang 23, 24 and hanggang 30. Ngayon sir, yung mga pasahero bumabalik sila sir kasi nagbubook sila ng March 30 po. Piglalaoman man kan mga bus company as in Bicol Central Station na mas pangmadakol ang mga pasahero maruso sa terminal mantan nagrarani ang Semana Santa. 150 trips nin bus haling Metro Manila kada aldaon piglalaoman kan terminal mantang posibleng abuton subot ini sa 200 bus trips pagbaralikan kan mga bakasyonista pagkatapos kan Semana Santa. Pigsyerto man kan manihamento kan terminal na bastante ang mga mabiyaheng bus para sa mga chance passenger. Book early, aron naman po ang mga bus company sini po anti pinapaluwas po ninda ang sa indang mga booking especially sa online 1 month before. Pebrero 26 ka nagpuon na sa pag-ako nin aplikasyon ng LTFRB para sa special permit kan mga bus asin matatapos ini sa Marso 8. An LTO ORCR, Valid Personal Passenger Accident Insurance Policy asin Board Resolution o Secretary Certificate ang mga requirements sa special permit application. Magiging valid sa naman ang special permits na ini kan mga bus company po on March 24 hasta 31. Kay baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Tanganing mas matabangan ang mga negosyante sa Bicol Region. Kinundusir ang duwang aldaw na Food, Travel, Tourism and Event Expo sa siyudad ni Legazpi. Penanginutan ini kan sarong non-government organization katuwang ang manlain-lain na ahensya kan gobyerno kung sain presente ang mga small, medium enterprises, cooperative, travel agencies asin iba pang local manufacturer. Igwaman nin mga workshop arug kan cooking, bartending, flower arrangement asin iba pa. Ikinaugmaman kan mga negosyante an oportunidad kung sa indakulang tabang subuot ini sa indang negosyo. Apwera sa pagkakaigwanin dakul na customer, target man kan aktibidad na magkaigwanin dagdag kaaraman ang mga negosyante sa iba pang kumpanya na nasa sektor nin pagnanegosyo.
at ang ating mga exhibitors ay nandyan po para mas malaman ninyo ang mga tungkol sa negosyo nila. At ma-expose rin ang ating mga interesadong mga Bicolano kung gusto nilang magnegosyo. Kung Mayo po ning February 29, pirang aldaw po ang igwa sa sarong taon? 364? 364 po. Pirang 365. 365. 365 days. Papa. Kung Mayo ning February 29, pirang aldaw ang igwa sa sarong taon? 11? 11? Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Hali sa 78,958 na mga individual kan 2022, luminangkaw sa 503,149 ang numero kan mga nagsisigarilyo sa Bicol Region kan 2023. Basado yan sa datos kan Department of Health Bicol, Center for Health Development. Ang rason kan biglang paglobo kan numero kan cigarette smokers sa rehiyon, aramon ta live kay Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sigon sa Occupational Safety and Health Program kan DOH Bicol Center for Health Development, dakulang kontribusyon sa biglang paglobo kan numero kan cigarette smokers sa rehiyon, itong ginibong Philippine Risk Assessment kan 2023. Kung sa inahiling, kung sa irisay itong mga nagsisigarilyo, siring man ang pagdakol kan mga nagagamit nin vape. 25 taon na ang sari-sari store na inininda Nanay Alona sa Barangay Malbong, Gainza, Camarines Sur. Sa nakalihis na 2 dekada, nari sa subuot nindaan padagos na pagdakol kan mga nagbabakal nin sigarilyo. Kasi ma'am, ngunyan po ma'am, sana observe ko lang. Dawa po mga minor de edad po siya, nagsisigarilyo na siya. Saro sa mga regular nindang parabakal ang 39 anyos na si Michael. Nagpoon subuot siya na magsigarilyo kan 19 anyos pa sana. Huli naman sa impluensya kan mga barkada. Alagad ngunya na may pamilya na. Padikit-dikit niya naman subuot ining pigbubutasan. Magastos. Lalo nagmamahal po baga ang na mga sigarilyoan talaga. Allowance ka mga aki pag eskwela. Si Jonel Man, 18 anyos kan magpuon magsigarilyo. Alagad ngunya na taon, naglipat na siya sa paggamit nin vape. Kasi naisip ko mapundo ako magsigarilyo kasi di ko tulos mapundo-pundo kaya nagbe-vape muna ako. Paano po gusto mo na sir magpundo? Ano na po, magastoson. Sa datos kan DOH Bicol Center for Health Development, hali sa labi 70,000 na mga nagsisigarilyo kan 2022. Naglobo ini sa 503,149 kan 2023. Sigun sa ahensya, nakakontribuer digdi ang mas dakol na mga Bicolano na naisairarom ninda sa risk assessment kan 2023. Siring man ang presensya kan vaping asin ang paghali na kan COVID-19 pandemic. Smoking kills 100%. Kung ikaw ay chain smoker, you could have various diseases coming from the long-term smoking. Number 1 would be COPD and emphysema. And of course, we have the lung cancer. Haros pareho man kaini ang epekto sa mga naiimbwelto sa second hand hasta fourth hand smoking. Sindan mga taong kaibanan sa harong kan nagsisigarilyo. Nakakalanghap kan aso na nawalat kaini sa sarong lugar o kaya nakalanghap kan parong o residue na nagdukot sa bado o iba pang gamit kan nagsigarilyo. Igwaman Kate nin mga pigo-opresir na programa ang Department of Health para sa smoking cessation o para duman sa mga maot ng magbutas o magpundo sa pagsisigarilyo. Pwede subuot na magranisa sa indang mga barangay health workers o kaya sa rural health unit nganing makahagad manin asistensya para digdi. Kate? Jos Mabalos, Jessica.
Mga kapuso, medyo nagluya po ang duros amihan asin sa Luzon na sa naini na mamatean. Alagad padagos man giraray ang pagdanay kan trough kan low pressure area sa pirang parte kan Mindanao. Aper sa amihan asin extension kan LPA, namamatean man ang easterly sa natatadang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa kan pag-uuran sa Bicol Region, alagad magtinirpo kitang nakaalerto and kasong magkaigwanin bigla ang localized thunderstorms. Uuranon man ang iba pang parte kan nasyon, urog na sa parte kan Mindanao. Importansya kan pagbayad nin buwis sa tamang oras, asin man iba-ibang paagi sa pagbayad kaini, pigtawan doon sa tax campaign kan BIR RDO 65. Pigbabayad na buwis kan mga Pilipino sa indaw napapaduman. Aramon tayan sa report ni Jessica Kalinog. Ipapaalala ko sa inyo na ang deadline pagpapay ng ating 2023 annual income tax return. Sa pagsikad kan tax campaign kan Bureau of Internal Revenue, liwat na pigpapagirumduman ang mga taxpayer na mag-file na kan sa indang annual income tax return para sa taong 2023. Sigon ki OIC Regional Director Attorney V. Kadangin, ang buwis, kontribusyon kan mga miyembro kan sarong komunidad, asin ang pagbayad kaini, obligasyon kan lambang individual na may income o nagkikita como sarong empleyado o sa saindang negosyo. Kung nagnegosyo ka at ikaw ay kumikita, it is your obligation to contribute para ma-improve yung society because the government is providing the necessary environment para makapag-business ka. An 25 anyos na si Abel, haros 5 taon naman subuot nagbabayad nin buwis para sa iyang tindahan nin motor parts sa barangay Dahilig, Gainza, Camarines Sur. Dakolong negosyante, dakolong tax siya nag-ano every year. Yan ang deko araw kung saan po yan nakakaduman. Tampig babayad mi sa na pinagalan talaga. Paliwanag ni Attorney Kadangin, nasa 80 to 85% kan mga pondo kan mga ahensya de gobyerno hali sa koleksyon na buwis kan BIR. Buot sabihon, ang pigbabayad kan taxpayers, iyuman ang nagpopondo sa mga proyekto kan gobyerno. Sa record kan BIR, nasa 226,000 ang mga taxpayers sa Bicol Region. Kabali pa dyan ang mga inactive na. Ang BIR RDO 65 Naga, igwanin 40,346 taxpayers, asin haros kabus compliant man. Alagad pigpabisto nindaman sa publiko ang ease of paying taxes asin online registration and update system na mas mapagian sa proseso kan pagbayad nin buwis. No need na sila magpunta sa office, especially those mga employer. Sila na mismo mag-i-issue ng TIN. Sila na magre-rehistro ng kanilang libro online as well as authority to print. Ang pangapodan kan BIR, daay na maghalat kan deadline antes na magbayad nin tax. Taapuera sa penalidad, anday makabayad nin tama, pwedeng mapasara ang negosyo, kasuhan o kaya makulong. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong Bulaenyo na ipinangaki kan February 29, 1988, paano daw pigseselebrar ang sa iyang birthday na kada ika-4 na taon sana nasa kalendaryo. Aramon tayan sa istorya ni Jessica Kalinog. Harayo pa sana na mamarong handaan na sa residensyang inikan Pamilya Orcega sa Barangay Umbaw, Pulpog, Bula, Camarines Sur. Ngunya na aldaw kaya, kompleanyo ni Lolo Bunjo o Abunjo Orcega Sr. Perang taon ka na ngunyan, sir? 85. Pero kung hilingon ta, taday man every year may 29, perang taon ka? 21. Tig-compute mo, sir? Kinompute mo? Kinompute ko yan. Hindi akong tama. February 29, 1939, leap year kan ipangaki si Lolo Bunjo. Kaya feeling 21 years old da siya, taan sa iyang birthday, mayo man sa kalendaryo taon-taon. Istorya ni Ramil, mayo man every year sa kalendaryo ang birthday kan sa indang itay. Taon-taon nindaman giraray ining pigse-celebrar. Kun bakong Pebrero 28, Marso 1, alagad ngunya na aldaw, espesyal. Tangon yan sa naman sinda nagsagibo nin siring kaining handaan. Part na rin yun ng buhay ng isang tao, yung maalala yung kapanganakan niya. Sana be strong, healthy, umaba pang buhay ni Tay. Simple sa naman ang special request ni Lolo Bunjo para sa iyang kumplianyo. Sinabawan na karneng damulag. Inimandaan saro sa mga sikreto kan sa iyang makusog pang lawas. Mayo ng sebo yung kuyan, damulag. Yung baka, mapapano ni sa kuya.
Alagad ang kaibahan ngunya na birthday niya. Mayo naan sa iyang kaabay sa pagsayaw asin partner for life na namaaram na kan September 2023. Kaya pigigibo man kan sa indang mga akian gabos, nganing magin maugma asin espesyal man giraray an sa iyang 85th birthday. Sigun sa Pag-asa, 365.242190 days talagaan kaipuhan nganing maka-orbit o makaikot ang planet Earth sa Sun. Alagad pig-round off na sa 365 days ang pigagamit sa kalendaryo. Both sabihon, taon-taon, igwa ni nawawalat na 1/4 kan sarong aldaw. Kaya pigtitipon ini hasta sa ika-4 na taon para makumpleto asin magin sarong aldaw, saka naman piglalaog sa kalendaryo. Leap year an apod, huli ta may aldaw na maluluktusan, gibo kan dagdag na sarong aldaw. Sa mga Marso hasta Disyembre an birth month. Kung Lunes an birthday mo ka na kaaging taon, ngunya na 2024, matampad na ini sa aldaw kan Miyerkules. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong libro dapit sa kakaibang koleksyon nin mga alahas ang pigbunsod sa Ayala Museum. Yan ang Alahas Philippine Heritage Jewelry Book. An author kan libro iyo ang jewelry preservationist as in self-taught designer na si Maria Angelica Santos Bermejo. Nakapalaman sa Alahas Philippine Heritage Jewelry Book ang mga istorya dapit sa mga alahas gikan sa man iba-ibang panahon magpuon pa kan pre-Spanish colonial era. Nakatala ang i-donate ang pirang kopya kan libro sa pirang educational institution as in library. We are hoping to find the elusive identity, but actually, it's always been within us. And that's what Alahas, the book, is hoping to achieve, no? Just to awaken us, the Filipino people, into believing that what we have, the richness that we have before, is within us, and that's up to us now to share. Ma'am, kung Mayo ning February 29, pirang aldaw na igwa sa sarong taon? 365 po. 365 days. Pag Mayong February 9, ang aldaw sa sarong taon, yaon yan sa Google, mahanap yan sa Google. Kung walang February 29, ilang araw ang meron sa isang taon? Ilang araw? 365. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga may bayolasyon sa ley trapiko padagos na pigsisitar kan Land Transportation Office komo paglikay sa mga aksidente sa tinampo, pagbantay sa pirang border o agihan palaog sa Camarines Sur, kabali man sa pigtututukan kan mga otoridad. Uyan report ni Jessica Kalinog. Brake light, signal light, busina, ORCR kan motor, asin lisensya. Pira sa naiyan sa mga pigsisyerto ni Ruel na naggagana asin pirminyang daradara antes na maghali sa saindang residensya, sakay kan sa iyang motorsiklo. Kaya in kasong may maagihan man na checkpoint, kumpiyansa subot siya na magduro-diretso sana. Dapat kaya mag-renew sinda kung sakali may mga violation or kaya unregistered or may license. Dapat asikasunin lalo na kung mga daily sinda nagta-travel or daily sinda naglalawag sa trabaho na gamit ang motor. Mawalat na nga ni idaan gabos, bako sana ang lisensya asin rehistro kan motor. Kaya si Robert, pirming todo pa siguro kan kopya kainisa sa iyang U-Box. Para sakali may huli po, may papakita pa ang dokumento. Sigun sa Land Transportation Office Bicol, obligasyon kan mga motorista o vehicle owner na magsunod sa ley asin pirming mag-renew kan magkakanigong mga dokumento. Mas pinahigutman kan opisina ang implementasyon kan no registration, no travel policy sa pigigibong enforcement operation asin roadside inspections. Igwa nga ninin mga nadadakop na nagbayular kaini kan mga nakaaging aldaw.
Maliban sa paghuli, yung punitive aspect, talagang rene-require namin na i-rehistro nila para ma-serve yung purpose. Hindi lang yung sisindakin mo lang sila, huhulihin mo. Marami namang sumusunod. Kumbaga, nag-i-increase yung mga nagre-rehistro na delinquent. Naobserbaran man subuot kan LTO Bicol na kung sa inigwanin presensya kan enforcers, nababawasan ang mga nangyayaring aksidente. Kaya mas pigpapahigot paninda ang visibility sa national highways, kabali naman ang Del Gallego border, nasaro sa mga entry points sa Kabicolan. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong pamilya sa banwaanin sa Ngay Camarines Sur, orgulyo ang presensya pa kan 5 henerasyon kan sa indang pamilya. Sikreto sa halawig na buhay, pigheras kan sa indang 95 years old na lola. Aramunan sa indang istorya sa report ni Jessica Kalinog. 2019 versus 2024. 5 taon na pag-ultanan, alagad pararehong mga lalawgon an manunutaran. Sinda an 5 henerasyon kan pamilya Atanasio kan Barangay San Antonio sa Ngay Camarines Sur. Istorya kan 32 anyos na si Mary. Nahiling niya ang trend na ini sa sarong social media platform kan pagpuli niya haling abroad. Asin duman sa iyang naisipan na gibuhon man ini. Nakaka-proud po kasi na hanggang ngayon kumpleto pa kami. Knowing na si nanay 95 years old na. So hindi po lahat ng family na may mga ganong klaseng family na kumpleto pa. Tapos lahat kami babae. Ang 95 anyos na si Nanay Iluminada, iyo ang first gen. Second generation ang 74 anyos na si Nanay Merly. Ikatulong henerasyon man ang 53 anyos na si Mommy Lerma. Si Mary ang ika-4 na henerasyon. Asin ang sa iyang mga aki na sinda Alia Asinyana, iyo ang 5th gen. Kumusta man daw sa pagmati na present ang sa indang 3 generations of lolas? Ang saya po kasi po nakakabanding po namin sila palagi. Blessing man na makukonsiderar kan mga naenot na henerasyon ang presensya kan iba pang henerasyon kan sa indang pamilya. Blessing kasi bako man gabos araw ka ini kompleto. Diba? Parang bibihira lang ata kami nag-aarap ka in abot ng 5 generation. Pero gusto ko maabutan ko gabos. Para masaya. Mag-relax na, pirming magibunin paagi nga ning mag-ugma, asinan presensya kan lambang saro sa inda. Inisubuot ang mga nahihiling ninda na nakatabang na maabot ninda ang mga nagsunod pang henerasyon. Alagad igwaman daanin iheheras na sikreto sa long life, an ugat kan sa indang family tree. God. Okay. Manalig sa Panginoon para maghaba buhay. Huwag kalimutan. Every night, pray. Sa panahon ngunyan, data masasabi kung hasta no rin kita mabubuhay sa kinaban. Kaya mantang yaon pa ang mga miyembro kan pamilya, let us make the most out of it and make more and more memories. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sa ibong kan mga lakdang na pigigibo kan lokal na gobyerno, nagtitinir na problema ang basura sa banwaan kan Daet Camarines Norte. Kadaklan kaya tuyong banggi nagaapunin basura ang mga tao, tanganing malikayang madakop asin masok na danin penalidad kan mga otoridad. Huli kay ni nasa poko mas o menos sang gatos katao na ang pigbilog kan mga barangay officials asin mga tanod. PNP personnel asin maritime police ang pigsairarom sa orientation asin workshop kan Menro Daet. Ang mga personang ini iyo ang makakatabang kan opisina para sa mas mahigot na implementasyon kan ordinansa na nagbabawal sa pag-aapunin basura kung sa insain na lugar. Apara ka ini ipapangalad man ang pagtambak nin bakong segregated na basura sa mga designated pick-up points kan mga barangay asin iba pang panundon. Naglalaom ang lokal na gobyerno na sa siring na paagi dagos nang masosolusyonan ang haluy ng problema sa basura sa banwaan. Sa nangyaring NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament kan Pebrero 28, naglangkaw pa ang tsansa kan San Sebastian Staglets na makalaog sa Final Four matapos na magguno ang sa indang back-to-back wins kan manggana ang kupunan kontra Binild LSGH Greenies sa score na 76-67.
Nagtrayumpo ang defending champions na La Transquire sa saindang ikalimang sunod-sunod na kapangganahan kan malampaso kaini ang Arellano Braves sa score na 106-85. Dinaugman kan San Beda Red Cubs ang EAC Brigadiers sa score na 51-44. Mantang ang Perpetual Junior Altas nakarecover naman sa saindang setback kan Domingo kan manggana kontra sa JRU Light Bombers sa score na 102-84. Asin ang Mapua Red Robins, naguno man ang saindang ika-6 na kapangganahan sa 7 kawat kan daugon ang LPU Junior Pirates, 67-52. Dalan tanganing mapabales sa nangingenot na 3-way tie. Antabayanan ang NCAA Season 99 Juniors Basketball Games tuyong Miyerkules, Biyernes, asin Domingo sa PhilOil Eco-Oil Center puun alas 8 nin aga. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.